Kung nakakaramdam ka ng panghihina sa iyong mga binti, sakit sa tuhod, takot na maglakad, o yung pakiramdam na parang hindi na sumusunod ang iyong mga paa gaya ng dati, then ang video na ito ay para sa iyo. Ako si Elena Santos at ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pito, na pinakamakapangyarihang prutas para palakasin ang iyong mga binti at tuhod. Tutulungan ka nitong mag-produce ng collagen ng natural at mababalik ang firmness, support at balance mo kahit na 60, 70 or even 80 years old ka na. At hindi ito miracle cure ha, ito ay simple fruits lang, affordable at proven ng science na talagang tumutulong sa muscles at joints. Manatili ka hanggang sa fruit number 5 kasi yung prutas na yun, grabe ang dami ng vitamin E, sobrang laki ng tulong para sa collagen production sa katawan mo. Maraming tao ang hindi pinapansin ang prutas na ito, tapos nagtataka sila bakit lumalala ang kanilang kahinaan sa muscles. At bago tayo magpatuloy, let me ask you something. Kailan ka usually nararamdaman ang panghihina sa binti? Sa umaga ba, sa hapon, o kapag matagal kang nakatayo? Comment down below kasi ang sagot mo ay tumutulong sa akin na gumawa ng mas better na videos para sa iyo. Magsimula na tayo. Alam ko, ang pamumuhay na may mahihinang binti ay hindi lamang physical discomfort. Ito ay emotional din yung takot na baka mahulog ka. Yung frustration na kailangan mo ng tulong ng iba para tumayo mula sa upuan. Yung lungkot na nararamdaman mo kasi dati, kaya mo gawin lahat mag-isa, pero ngayon, parang ang katawan mo na mismo ang humahad lang sa iyo. Pero gusto kong tandaan mo ang isang bagay na napaka-importante. Ang katawan mo capable pa ring mag-recover. Ang katawan mo, mayroon pa ring natural healing power. Hindi ka naman stuck sa sitwasyon na ito forever. May tunay na paraan, natural at posible. At sa araw na ito, makikita mo kung saan ka magsisimula. May mga research na published sa Journal of Nutrition, sa Nutrients, at explained din ng mga experts tulad ni E.C. William Lee at E. Barbara O'Neill. Sinasabi nila na ang vitamin E, antioxidants, natural anti-inflammatory enzymes, at bioactive compounds mula sa prutas, lahat yan ay tumutulong para tumaas ang collagen production, bumaba ang inflammation, protected ang cartilage, at lumakas ang muscles, tendons at ligaments. Ibig sabihin, ang pagkain ng tamang prutas sa tamang dami ay may direktang epekto sa lakas ng iyong binti. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Orange, ang daily collagen trigger. Ang orange ay mas powerful kaysa sa iniisip ng karamihan. Mayroon itong vitamin C na sapat para i-activate ang collagen synthesis sa tendons at cartilage ng tuhod. Ang vitamin Z, tinutulungan niyang maging mas firm ang joints, bumaba ang inflammation, mabawasan yung masakit na pakiramdam kapag tumayo ka at gumanda ang support sa binti. Tanuin kita, kumakain ka ba ng orange araw-araw o minsan-minsan lang? Mag-comment sa baba para malaman ko. Manga, powerful muscle reinforcement. Ang manga ay mayaman sa beta-carotene, vitamin E at fiber. Tumutulong ito sa muscles mo na mag-recover ng mas mabilis, lalo na kung nararamdaman mo na nanginginig ang binti, mahina ka pag umakyat ng hagdan o napapagod ka agad sa maikli na paglalakad. Bukod dito, ang beta-carotene ay protective sa muscles laban sa age-related damage. Kung nararamdaman mo ang weakness sa umaga, perpekto ang prutas na ito para sa iyo. Kiwi, ang pinaka-natural na collagen turbo sa mundo. Kakaunti lang ang nakakaalam, pero ang kiwi ay may mas maraming vitamin E kaysa sa orange, mas marami talaga. Halos parang natural collagen accelerator na ito. Ang kiwi, tumutulong na lumakas ang thigh muscle, gumanda ang support kapag naglalakad, tumaas ang balance, at bumaba ang micro-injuries sa joints. May study sa Journal of the American College of Nutrition, sinabi na ang mga taong may mas mataas na vitamin E intake ay may mas maraming collagen at mas kaunting joint damage. Strawberry, natural anti-inflammatory para sa tuhod. Ang antioxidants ng strawberry ay sobrang powerful, working directly sa inflammation ng joints. Para sa mga taong nakakaramdam ng namamagang tuhod, pakiramdam ng panloob na presyon, stiffness pagkagising, sakit kapag nag-squat, ang strawberry ay tunay na relief. Ang pinakamahusay, pinapaganda nito ang circulation na tumutulong na mag-deliver ng mas maraming nutrients sa leg muscles. Acerola, ang vitamin E bomb na kakaunti ang nakaka-appreciate. Nandito na tayo, ang pinakamalakas na prutas sa video na ito.
Ang acerola ay may hanggang 10 beses na mas maraming vitamin E kaysa sa orange. Ibig sabihin, mas maraming collagen, mas maraming stability sa tuhod, mas mabilis na muscle recovery, mas kaunting weakness, mas maraming firmness sa thighs. May mga researchers sa University of the Philippines na nagsabi na ang mga matatanda na regular na kumakain ng acerola ay nagpakita ng malaking pagbuti sa lakas at mobility. Ang prutas na ito ay isang secret weapon laban sa leg weakness. Manatili ka kasi ang fruit number 7 ay nagpoprotekta sa cartilage mo tulad ng kakaunting bagay sa natural na mundo. Pineapple, ang enzyme na nagpapababa ng sakit at nagpapabuti ng paggalaw. Ang pineapple ay naglalaman ng sikat na bromelain, isang anti-inflammatory enzyme na pinag-aaralan sa buong mundo. Binabawasan nito ang sakit kapag binebend ang tuhod, sakit kapag naglalakad, sakit kapag umaakyat ng hagdan, sakit pagkatapos ng mahabang pag-upo. Kung ang legs mo ay parang nag-lock o naging stiff, perpekto ang pineapple. Ito ang uri ng prutas na dapat na present sa anumang diet para sa mga taong lumalaban sa sarcopenia at joint damage. Red grapes, ang supreme cartilage protection. Ang red grapes ay kampiyon ng resveratrol, isa sa pinaka-powerful na antioxidants na umiiral. Tumutulong itong protektahan ang cartilage, bawasan ang knee damage, pagbutihin ang circulation, pigilan ang micro-injuries, taasan ang muscular support. Isa ito sa pinakamahusay na prutas sa mundo para sa mga taong gustong panatilihing bata ang kanilang joints. Ang prutas na ito ay nagtatapos sa ating listahan, pero may detalye, hindi ito gumagana mag-isa. Ang kombinasyon ng mga prutas na ito ang nagbabago sa iyong muscular strength. Ngayon, gusto kong ikwento sa iyo ang isang kwento na talagang nakaantig sa akin. Si Lola Maria, 72 taong gulang mula sa Marikina, isang follower dito sa channel, nagpadala siya ng mensahe na nagsasabing, hindi ako makakaahon ng maliit na hagdanan nang hindi nararamdaman ang panginginig ng aking mga binti. Takot akong mahulog kahit sa loob lang ng bahay ko. Nagsimula siyang sumunod sa advice na ibinigay ko sa isang lumang video, kumain ng 3 prutas na ito bawat araw, nag-iba-iba sa buong linggo. Ginawa niya ito sa loob ng 28 araw at isang araw ay nagpadala siya ng isa pang mensahe. Umakyat ako sa hagdan ng simbahan ng walang tigil, walang sakit at walang pakiramdam na nag-fail ang aking mga binti. Parang nabawi ko ang aking independence. Kung si Lola Maria ay nagawa, ikaw din, mayroon kang parehong power sa loob mo. Ngayong alam mo na ang 7 pinaka-powerful na prutas para palakasin ang iyong mga binti at tuhod, gusto kong ipakita sa iyo kung paano gamitin ang mga prutas na ito sa tamang paraan. Kasi maraming tao ang alam kung ano ang gagawin, pero hindi alam kung paano gawin. At yan eksaktong ang gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga resulta o frustration. Isipin mo sa ganitong paraan, hindi sapat na may prutas ka lang. Kailangan mong malaman kung paano pagsamahin ang mga ito, kailan kakainin, at kung paano makakakuha ng maximum collagen na ini-activate nila. Punta tayo part 1. Magkano ang kakainin bawat araw, malinaw na dami. Hindi mo kailangan mag-exaggerate. Ang ideal ay 2 hanggang 3 servings ng prutas bawat araw. Preferably isa ay mayaman sa vitamin E, ang isa ay may anti-inflammatory o antioxidant action. Ang isang serving ay nangangahulugang isang malaking unit tulad ng orange o mangga, isang maliit na tasa tulad ng strawberry, ubas, hiniwa na pinya o acerola, isang kiwi. Ito ang perpektong punto para stimulate ang collagen production ang hindi nag-overload sa natural sugar mula sa prutas. 2, pinakamahusay na oras para kainin ang bawat prutas. Malaki ang impluensya nito sa resulta. Umaga, para i-activate ang collagen at magbigay ng energy sa muscles, ang pinakamahusay na prutas sa umaga ay acerola, kiwi, orange. Ang mga prutas na ito sa walang laman na tiyan o kasama ng almusal ay ginagawang mas maraming collagen ang iyong katawan sa buong araw. Hapon, para bawasan ang knee inflammation at iwasan ang weakness sa dulo ng araw, ang pagkain ng anti-inflammatory fruits sa kalagitnaan ng hapon ay napakahusay, lalo na para sa mga taong mas nakakaramdam ng sakit sa gabi. Ang pinakamahusay ay pinya at strawberry. Gabi, para mapabuti ang muscle recovery habang natutulog. Sa gabi, ang iyong muscles ay dumadaan sa proseso ng pag-aayos. Kaya ang pinakamahusay ay red grapes at mangga. Tumutulong ang mga ito sa katawan na mag-regenerate ng micro-injuries at ginagawang mas firm ang iyong mga binti kinabukasan.
3. Paano pagsamahin ang mga prutas para sa mabilis na resulta? Kung gusto mong mag-accelerate ng proseso at makita ang pagkakaiba sa firmness ng binti sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, gamitin ang mga kombinasyon na ito. Kombinasyon para sa knee pain, 1 tasa ng pinya plus 1 kumpol ng strawberries, anti-inflammation plus antioxidants. Kombinasyon para sa muscle weakness, kiwi plus red grapes, collagen plus cartilage protection. Kombinasyon para umakyat ng hagdan ng walang pagkapagod, acerola plus orange, explosive duo para sa collagen synthesis. Kombinasyon para iwasan ang nanginginig na binti, mangga plus red grapes, energy plus muscular stability. 4. Ideal na paraan ng paghahanda. Iwasan ang mga pagkakamali na pumipigil sa katawan na mag-absorb ng collagen. May 4 na napaka-common na pagkakamali na pumipigil sa mga prutas na magkaroon ng buong epekto. Paghalo sa asukal, pagblend sa gatas, pagkain pagkatapos ng napakabigat na pagkain, pagsasama sa pritong pagkain o inflammatory foods. Ang mga kombinasyong ito ay pumuputol sa epekto ng vitamin E. Ang ideal na paraan ay palaging kainin ang prutas na puro, o kasama ang oatmeal, o kasama ang chia, o kasama ang natural yogurt, o kasama ng magaan na pagkain. Sa ganitong paraan ang katawan ay nag-a-absorb ng lahat. Alam mo, maraming tao ang nagtatanong sa akin, si Elena, pwede ba akong mag-blender ng prutas para gawing smoothie? Ang sagot ko, pwede naman pero may tamang paraan ng paggawa nito. Huwag mong lagyan ng asukal, huwag mong haluan ng full cream milk kasi mabibigat yan. Sa halip, gumamit ka lang ng tubig o natural yogurt at i-blend mo kasama ang yelo. Ganun lang. Simple pero epektibo. At tandaan, mas fresh ang prutas, mas mataas ang vitamin content. Kaya kung makakabili ka ng fresh sa palengke o sa Divisoria, mas mahusay kaysa sa canned o preserved. Bigyan kita ng kompletong 7-day plan na madaling sundin. Lunes, umaga acerola, hapon pinya, gabi red grapes. Martes, umaga orange, hapon strawberry, gabi mangga. Miyerkules, umaga kiwi, hapon pinya, gabi red grapes. Huwebes, umaga acerola, hapon strawberry, gabi mangga. Biyernes, umaga kiwi, hapon red grapes, gabi strawberry. Sabado, umaga orange, hapon pinya, gabi red grapes. Linggo, umaga acerola, hapon strawberry, gabi mangga. Ang 7-day plan na ito ay dinisenyo para bawasan ang inflammation, palakasin ang collagen, pagbutihin ang circulation, magbigay ng muscular firmness, protektahan ang mga tuhod. Kung susundin mo sa loob ng 21 hanggang 30 araw, ang pagkakaiba ay lubhang kapansin-pansin. At huwag kang mag-alala kung hindi mo ma-follow ng eksakto, ang mahalaga ay regular kang kumakain ng mga prutas na ito. Kung minsan naman, maubusan ka ng acerola, pwede namang palitan mo ng orange. Ang susi dito ay consistency, hindi perfection. Ngayon, hayaan mong ibahagi sa iyo ang isa pang tunay na kwento na napaka-inspiring. Si Mang Carlos, 75 taong gulang mula sa Quezon City, nag-message siya sa akin pagkatapos ng 3 linggo ng pagsunod sa fruit plan na ito. Sabi niya, si Elena, dating hindi na ako makalakad mula sa gate namin hanggang sa kanto ng sari-sari store, parang 1 block lang yun. Pero ngayon, nakakapunta na ako sa farmer's market na naglalakad nang hindi na kailangan ang aking tungkod palagi. Ang kanyang asawa na si Aling Rosa ay sinabi rin sa akin na kahit ang mood niya ay bumuti kasi nga mas independent na ang pakiramdam niya. Yan ang kapangyarihan ng tamang nutrition na sinamahan ng maliliit na pang-araw-araw na paggalaw. Hindi ito overnight miracle, pero ito ay tunay at pangmatagalang pagbabago. 6. Extra tips para mas mapalakas pa ang mga resulta. Ito ang sikreto na halos walang nagsasalita. Uminom ng tubig sa tamang oras. Ang tubig ay tumutulong sa collagen na matransport sa loob ng mga muscles. Ang ideal ay 1 baso pagkagising, 1 baso pagkatapos ng tanghalian, 1 baso sa hapon, 1 baso 2 oras bago matulog. Bakit mahalaga ang timing? Kasi pag sobrang dami mong inom bago matulog, gigising ka ng madaling araw para umihi at yun ang nakaka-disrupt ng tulog mo. At ang tulog ay napaka-importante para sa muscle recovery. Igalaw ang katawan mo ng 5 minuto bawat araw. Hindi kailangan ng mabigat na ehersisyo. Pwedeng tumayo mula sa upuan ng 10 beses, maglakad sa loob ng bahay, gentle ankle movements, itaas ang binti habang nakahiga sa kama.
Sinamahan ng mga prutas, napakabilis nito na nagpapalakas. May isa pa akong tip na gusto kong ibahagi. Morning sunlight, 10 hanggang 15 minuto lang. Lumabas ka sa terrace o sa halamanan, i-expose ang balat mo sa umaga ng araw bago mag-siyam ng umaga. Tumutulong ito sa katawan mo na mag-produce ng vitamin E, at ang vitamin ay gumagana kasama ng collagen para gawing mas malakas ang mga buto at kalamnan. Libre ito, natural, at sobrang epektibo. Iwasan ang 3 kaaway ng joints, asukal, pritong pagkain, ultra-processed food. Kinakain nila ang collagen ng mas mabilis kaysa sa kahit ano. Alam mo, ang daming tao ang kumakain ng tama pero sabay naman kumakain ng processed snacks, instant noodles, o sobrang tamis na soft drinks. Parang binubura mo yung mabuting epekto ng mga prutas na kinakain mo. Kaya mag-ingat. Kung may cravings ka ng matamis, kainin mo na lang ang mga prutas. Mas natural, mas healthy. Kung may cravings ka ng crunchy, mag-carrot sticks ka o cucumber. Simple swaps lang pero malaking impact sa katawan mo. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang common concern na naririnig ko mula sa marami sa inyo. Maraming nag-message sa akin na nagsasabing, "Dies Elena, mahal ang mga prutas, limitado lang ang budget namin." Lubos kong naunawaan. Kaya nga pinili ko ang 7 prutas na ito kasi relatively affordable at available ang mga ito sa Pilipinas. Hindi mo kailangan bilhin lahat sa parehong oras. Magsimula lang sa 2 o 3 prutas na affordable ngayong linggo. Halimbawa, ang orange at saging ay mura sa kahit anong palengke. Pwede na yun para magsimula. Sa susunod na linggo, magdagdag ng mangga kung in season. Ang mahalaga ay gumagawa ka ng progress kahit maliit lang. Bawat maliit na hakbang tungo sa mas mahusay na nutrisyon ay isang tagumpay. At tandaan, ang gastos sa mga prutas ay mas mura pa rin kumpara sa hospital bills at gamot sa hinaharap. Ito ay investment sa kalusugan mo, sa kinabukasan mo. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa portion sizes kasi importante ito. Minsan kasi, ang tendency ng mga tao, pag narinig nila na healthy ang isang pagkain, masyadong maraming kinakain. Pero kahit healthy foods, kung kinakain ng labis, pwedeng magdulot ng problema. Halimbawa, ang mga prutas ay may natural sugar at sobrang daming sugar, kahit natural, ay maaaring makaapekto sa iyong blood glucose kung diabetic ka o pre-diabetic. Kaya manatili sa inirerekomendang portions na sinabi ko kanina. 2 hanggang 3 servings bawat araw. Yan ang sweet spot, hindi kulang, hindi sobra. Tama lang para makikinabangan ang katawan mo ng walang negatibong epekto. Isa pang tanong na laging tinatanong, si Elena, paano kung diabetic ako? Pwede pa ba akong kumain ng mga prutas na ito? Ang sagot ay, pero may pag-iingat at tamang timing. Pumili ng mga prutas na may mas mababang glycemic index tulad ng strawberry, kiwi at red grapes. Iwasan ang pagkain ng prutas ng mag-isa sa walang laman na tiyan kung diabetic. Sa halip, pagsamahin mo sa protein o healthy fat tulad ng Greek yogurt o maliit na kumpon ng mani. Pinapabagal nito ang pag-absorb ng sugar. At lagi mong bantayan ang blood sugar levels mo at kumonsulta sa doktor mo tungkol sa iyong specific na sitwasyon. Ang advice ko dito ay pangkalahatang gabay, pero ang iyong personal na kalagayan sa kalusugan ay maaaring mga ilangan ng specific na adjustments. 7, mahalagang babala, mag-ingat. Walang silbi ang pagkain ng tamang prutas at patuloy na kumakain ng isang bagay na sumisira ng collagen mula sa loob. At ano ang pagkain ito na pinaka-nagtutulak sa pagtanda ng mga kalamnan at nagdudulot ng leg weakness? Ihahayag ko sa susunod na video kung hindi ka pa nakasubscribe. Mura ito, karaniwan, at karamihan sa mga matatanda ay kumakain ito nang hindi alam ang pinsalang ginagawa nito. Siguraduhing mag-subscribe ka at i-hit ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang video na yan kasi ikaw ay mabibigla kung gaano ka nakakasama ang pagkain yun. Bigyan din kita ng reality check. Ang fruit plan na ito ay makapangyarihan pero hindi ito stand-alone solution. Kailangan mong pagsamahin ito sa ibang healthy habits. Sapat na tulog, hindi bababa sa 7 hanggang 8 oras bawat gabi. Stress management, kasi ang chronic stress ay sumisira ng collagen nang mas mabilis kaysa sa iyong pagbuo nito. Magaan na ehersisyo o paggalaw kahit 5 hanggang 10 minuto lang araw-araw. At hydration, ang tubig ay iyong pinakamahusay na kaibigan buong araw.
Lahat ng mga ito ay gumagana ng magkasama para lumikha ng malakas na pundasyon para sa lakas ng iyong binti. Isipin mo ito tulad ng pagtatayo ng bahay kubo. Ang mga prutas ay ang mga haligi ng kawayan, pero kailangan mo rin ng kogon para sa bubong na tubig. Kailangan mo ng malakas na pundasyon na tulog at kailangan mo ng tamang pag-aayos na iyong pang-araw-araw na paggalaw. Lahat ay gumagana ng magkasama para gawing malakas ito. Ngayong naabot mo ang puntong ito, gusto kong huminto ka sandali at isipin ang isang bagay kasama ko. Isipin mo ang sarili mo 3 linggo mula ngayon. Ang mga binti mo ay mas malakas na. Ang mga tuhod mo ay mas kaunting masakit. Lumalakad ka na may mas maraming kumpiyansa. Nabubuhay ka na may mas kaunting takot. Marahil lumalakad ka sa Luneta Park kasama ang iyong apo. Marahil pumupunta ka sa Sunday Mass sa Quiapo Church na walang alalahanin tungkol sa pagtayo at pagluhod. Marahil ginagawa mo ang sarili mong pamimili sa wet market muli. Marahil nagluluto ka ng iyong paboritong pagkain na nakatayo sa kusina ng walang sakit. Lahat ng ito ay maaaring mukhang simple para sa mas batang mga tao, pero alam ko kung gaano ito ka-valuable sa marami sa inyo. At gusto kong malaman mo ang isang bagay na napaka-importante. Ang vision na ito ay hindi malayo. Nagsisimula ito sa mga pagpiling ginagawa mo ngayon, pagkatapos panoorin ang video na ito. Ang mga prutas na natutunan mo sa video na ito ay hindi lamang pagkain, ang mga ito ay healing instruments. Natural na instruments, epektibo, aksesible, instruments na kinikilala ng katawan mo, naunawaan at ginagamit para mag-rebuild mula sa loob. Kasi kahit nakapagtrabaho ka na ng 60, 70 o 80 taon, ang katawan mo ay may kamangha-manghang kapasidad na mag-regenerate kapag binigyan ng tamang nutrisyon. Pinapatunayan ito ng agham. Pinapatunayan ito ng karanasan ng libu-libong Pilipino tulad mo. Ang katawan mo, dinisenyo itong mag-heal, dinisenyo itong mag-adapt, dinisenyo itong maging mas malakas kapag binigyan mo ito ng tamang nutrients at tamang kondisyon. Bawat selula sa katawan mo ay naghihintay para sa signal na magsimula ng paggaling. At ang signal na yan, ipinapadala mo ito sa pamamagitan ng pagkain pinipili mong kainin. At ang simpleng katotohanan na pinapanood mo ang video na ito hanggang sa dulo ay nagpapakita na mayroon kang kinakailangan. Determinasyon, pag-asa at kagustuhang magbago. At gusto kong pahalagahan yan sa iyo. Gusto kong kilalanin ang iyong tapang na maniniwala pa rin na ang pagpapabuti ay posible. Ang proseso ng pagpapalakas ng mga binti ay hindi mahika. Ito ay pang-araw-araw na commitment. Ito ay pag-aalaga sa sarili. Ito ay pagmamahal sa sariling katawan. At marahil ikaw ay gumugol ng maraming taon sa pag-aalaga sa lahat maliban sa sarili mo. Nagluto ka para sa iyong mga anak, nagtrabaho ka ng husto para sa iyong pamilya, isinakripisyo mo ang sariling kaginhawahan para sa iba. Lagi mong inilagay ang lahat sa unahan. Pero ngayon dumating na ang oras mo. Ang oras na gumising at sabihin, karapat-dapat akong magkaroon ng lakas, karapat-dapat akong magkaroon ng mobility, karapat-dapat akong mabuhay ang aking senior years na may dignidad at kagalakan, hindi sa patuloy na sakit at takot. At nandito ako para gabayan ka sa paglalakbay na ito. Kasi tandaan mo ba si Lola Maria mula sa Marikina at Mang Carlos mula sa Quezon City na pinag-usapan ko kanina? Hindi sila naiiba sa iyo. Wala silang espesyal na pribilehiyo. Wala silang mahal na treatment. Hindi sila nanalo sa genetic lottery. Gumawa lang sila ng isang desisyon, ang desisyon na magsimula. At ang desisyon na yan ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Kaya samantalahin ang content na ito, ilagay sa practice, gumawa ng iyong fruit combinations, subukan sa loob ng 7 araw lang. At mapansin ang pagkakaiba. Mapansin kung paano ang pakiramdam ng katawan mo kapag gumigising. Mapansin ang iyong energy sa buong araw. Mapansin ang iyong kumpiyansa kapag gumagalaw. Ang katawan mo ay magbibigay sa iyo ng feedback. Lagi itong tumutugon kapag binigyan mo ito ng tamang nutrisyon at pag-aalaga. Magsimula bukas ng umaga ng may isang prutas. Isa lang. Marahil orange kasama ng iyong pandesal at kape. Yan lang. Yan ang iyong unang hakbang. Pagkatapos ay mag-build mula doon. At please, talagang gusto kong ibahagi mo sa akin ang iyong progreso sa mga komento. Sabihin mo sa akin pagkatapos ng 1 linggo, pagkatapos ng 2 linggo, paano ka nakakaramdam? Anong mga pagbabago ang napansin mo?
Ang mga kwento mo ay hindi lamang tumutulong sa akin. Ang mga ito ay nag-i-inspire sa ibang viewers na nasa parehong sitwasyon. Ang iyong tagumpay ay nagbibigay ng pag-asa sa iba na nanonood ngayon na walang pag-asa ang pakiramdam. Bumubuo tayo ng komunidad dito ng mga Pilipino na sumusuporta sa mga Pilipino tungo sa mas mahusay na kalusugan. At kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo, gawin mo akong pabor. Ibahagi mo ito sa isang taong alam mong may mahinang binti. Ang kaibigan mo mula sa simbahan, ang kapitbahay mo, ang kamag-anak mo sa probinsya. Isang tao lang. Kasi ang impormasyon sa video na ito ay literal na maaaring magbago ng buhay ng isang tao, tulad ng malapit ng baguhin ang sa iyo. I-hit ang share button ngayon. At please, mag-subscribe sa channel na ito at i-turn on ang lahat ng notifications. Gumagawa ako ng mga video tulad nito bawat linggo, specifically para sa mga Filipino seniors, para tulungan kayong mabuhay ng mas malakas, mas healthy at mas masaya. Huwag mong palampasin ang susunod na video tungkol sa collagen-destroying food na yan. Darating yan kaagad. I-click ang subscribe button at ang bell icon ngayon. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Ako si Elena Santos. Tandaan, ang iyong mas malakas na binti at mas mahusay na buhay ay nagsisimula ngayon. Kaya mo yan. Magkasama tayo sa ito. Hanggang sa muli. God bless you.